We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Big-time oil price hike nakaambang ipatupad sa susunod na linggo. Isa sa 3 OFW na nasawi sa sunog sa Kuwait, Tubong, Batangas. Isa patay, 2 sugatan matapos sumalpok sa SUV at poste ng kuryente ang sinasakyang motorsiklo. Nasa 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa isang high-value individual sa Batangas City. Kwento ng 53 anyos na ama sa Lipa City na itinataguyod ang pag-aaral ng mga anak sa pananahi ng mga sako, tunghayan. At ilang personalidad at programa ng GMA Integrated News pinarangalan sa 7th Golden Laurel, the Batangas Province Media Awards 2024. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Tubong Batangas ang isa sa 3 OFW na nasawi sa sunog sa Kuwait. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Severe smoke inhalation mula sa nasunog na dormitoryo ang ikinasawi ng halos 50 empleyado sa isang construction company sa Mangaf, Kuwait nitong Miyerkules. 3 sa mga namatay, Overseas Filipino Worker o OFW. Taga Batangas ang isa sa kanila na nagtatrabaho bilang document controller. 2016 nang pumunta sa Kuwait ang Batanggenyong OFW na si Jeffrey Katubay at huli raw siyang umuwi sa Pilipinas taong 2022. Ikinagulat ng pamilya ang pangyayari. Humihiling silang isa pribado ang kanilang pagluluksa at pagdadalamhati. Ako po ay humihingi ng pangunawa. Maganda man ang ating intensyon na magpahayag ng impormasyon, subalit 10 ng aking pamilya ay humingi ng paumanhin, subalit mas pinili naming maging pribado sa pagluluksa namin ito. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, inaasikaso na nila ang pagbibigay tulong sa pamilya ng mga nasawi. Binabantayan pa sa ngayon ang lagay ng 2 pang Pinoy na kritikal ang kondisyon. All accounted for na ang 6 pang OFW roon. Sa impormasyon ng Kuwait Fire Services, electrical short circuit ang sinisilip na sanhi ng sunog sa gusali kung saan nakatira ang mga manggagawa. Iniimbestigahan pa ang pananagutan ng may-ari ng gusali dahil sobra-sobra raw ang bilang ng mga nakatira roon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa mga kapuso nating motorista, samantalahin na ang pagpapakarga ng langis ngayong weekend. Sa taya ng Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng magpatupad ng panibagong oil price hike sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. 60 centavos hanggang 80 centavos ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 45 centavos hanggang 1 peso and 75 centavos naman sa kada litro ng diesel. At 1 peso and 85 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakikitang dahilan sa pagtaas sa presyo ang paglakas sa global demand at pagbaba na inventaryo ng langis ng bansang Amerika. Sa Lunes, June 17, iaanunsyo ang final price adjustment ng mga kumpanya ng langis. Nasa 200 pa lang ang mga dumalo sa pagdinig ng LTFRB para sa mga driver-operator na unconsolidated ang unit. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, hindi pa lamang masabi sa ngayon ng LTFRB Calabarzon kung kailan magsisimula itong crackdown, pero may babala na silang aabot sa 50,000 pesos yung pwedeng multa sa mga kolorom na unit. Tumatakbo ang araw para sa mga jeepney unit na hindi unconsolidated at napadalhan ng show cause order ng LTFRB. Sa Hulyo na kasi matatapos ang hearing nila sa mga hindi nakasama sa korporasyon. Sa libu-libong pinadalhan ng show cause order ng ahensya, mahigit 200 lang daw ang nakakadalo sa hearing. Waive na po nila yung kanilang karapatang madinig
pamamagitan po ng hearing na ibinibigay ng ating opisina. Nagdesisyon na rin ng LTFRB na wala nang ibibigay pang palugit na 1 taon sa mga hindi nagpa-consolidate. Hindi pa matiyak ng LTFRB Calabarzon ang petsa ng pag-crackdown o panghuhuli. Sapagkat sa ngayon po ay pinilalatag po ng LTFRB, ng DOTR, ng mga kaukulang law enforcement agency tulad ng PNP, ang kanilang HPG, at doon naman po ang LTO. May naghihintay na multang aabot sa 50,000 pesos para sa mga unconsolidated unit dahil kolorum na ang turing dito. Mai-impound pa ang sasakyan. Ayon sa LTFRB Calabarzon, posibleng abuti ng halos 2 taon para makumpleto ang mga consolidated entity ng modernisadong sasakyan. Samantala, base sa pinakahuling datos ayon sa LTFRB Calabarzon, nasa 100 na raw yung consolidated entities sa buong Calabarzon region. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Pinili ng ilang magsasaka sa Batangas City ang magbenta na lang ng gulay kaysa magtanim para raw makaiwas sa pagkalugi. Narito ang report ni Denise Abante. Dating nagtatanim ng iba't ibang gulay si Aling Neri sa kanilang 1 ektaryang taniman sa Barangay Balete, Batangas City. Simula noong magpandemya at makaranas ng sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon, mahigit sa 100,000 raw ang nalugi sa kanilang taniman. Kaya ngayong taon, mas minabuti na lang niyang magbenta ng mga inaangkat na gulay dahil dito raw mas malaki ang kanyang kinikita. Miski magtanim, nahirapan ka karon, hindi mo naman napapakinabangan. Umangkat ka, dito tubo ka ng kaunti dahil madali kayong tumubo. Nagtatanim kayo, hindi nakakasigurado. Isa si Aling Neri sa mahigit 1,000 magsasakang naitala ng Batangas City Agriculture Office na tumigil na sa pagtatanim dahil sa pagkalugi nang makaranas ng kalamidad at maapektuhan ang taniman. Idagdag pa ang pagtaas ng agricultural inputs. Yan din ang tinitingnang dahilan ng City Agriculture's Office sa pagbaba ng bilang ng mga magsasaka noong 2021 na nasa 1,913 lamang. Noong time ng pandemic, tumaas yung mga complete, fertilizer, urea, mga seeds. So, yun yung naging dahilan kung bakit ang mga farmers ay may ilan na hindi nagtuloy sa pagtatanim. Subalit hindi naman naging dahilan para hindi tayo magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng mga vegetable and fruits sa market. Dahil sa pagbaba ng bilang ng mga magsasaka sa lungsod, nagkaroon din daw ito ng epekto sa presyo ng mga gulay ayon sa pamunuan ng palengke. Ang nangyari ngayon, kokonti na yung nagtanim kasi nalulugi lang kasi gumagastos ka ng mga abono, lahat, tapos biglang baba ang presyo, taas-baba. Ganun din sa ating luya, ngayon ay mataas. Naging commercial siya. Ang ating sili, nagkaroon na rin ng mga chili sauce. So merong kalaban na malalaking entrepreneur ang ating palengke. Pero sa ngayon, unti-unti nang tumataas ang bilang base sa tala ng City Agriculture's Office. Nasa 2,215 na ang bilang ng mga magsasakang nakaregister sa kanila taong 2022 at 2,441 noong 2023. Ang panghihikayat ng mga magulang na magsasaka sa kanilang mga anak at ang mga ayuda mula sa gobyerno ang ilan sa mga posible raw dahilan ng muling pagbabalik ng interes ng mga magsasaka na magtanim. Gaya na lamang ni Aling Nativa na isa sa kanyang mga anak ang tumutulong sa kanya. Tsaka yung isa kong anak na padalwa, tinutulungan ako kahit siya may babing 1 taon 5 buwan. Para sabi ko yung ating gulayin ay di kayo makakapanguhan na rin kung hindi kaya, ihaharvest na dalhin dito. Kukunti talaga nagtatanim para dumami pa yung magtatanim at para hindi mo mahal ang gulay. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nararanasan ng mataas na demand sa dugo sa Batangas City ayon sa Philippine Red Cross. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Aminado ang Red Cross Batangas Chapter na pagpasok ng buwan ng Hunyo may pagtaas na sa demand ng dugo sa lalawigan. 1% kasi ng blood at blood products sa humigit kumulang 2.1 milyong populasyon sa Batangas Province ang kailangang mabuno. Bagay na pinangangambahan umano ng Red Cross Batangas dahil sa pagtaas ng demand. Nabawasan na raw kasi ang mga blood donors dahil karamihan sa kanila ay mga estudyante na nasa bakasyon na ngayon. Primarily, isa sila sa malaking porsyento na nagbibigay ng dugo. Mahirap pa yung panahon ngayon, mainit, and then paiba-iba yung panahon, minsan nakakasakit din yung mga tao. Pagka may sakit, hindi siya pwede mag-donate ng dugo. Kulang ang supply, sasabihin madami nangangailangan. Kaya lumalabas, kulang ang supply ng dugo dahil walang nagdo-donate ng
ng blood. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 12,421 blood at blood products ang nasa loob ng blood bank ng Red Cross Batangas Chapter simula noong Enero hanggang alas 12 ng madaling araw kanina at kasalukuyang nadaragdagan pa. Ngunit halos kalahati na raw nito nakareserba na at may mga nakapag-request na. Sabi ng Red Cross, ang bilang na ito ay hindi makasasapat para sa bilang ng mga nangangailangan ng dugo sa lalawigan. Sa loob ng isang taon, ang probinsya ng Batangas o ang Batangas City kailangang matugunan yung 1% blood requirement nila. Ibig sabihin, dapat araw-araw may imbak na sapat ng dugo. Mayroon naman tayong supply ng blood. Ang kailangan lang talaga natin, masustain ito. Ngayong World Blood Donor Day, nagsagawa ng Blood Olympics ang Batangas City LGU, Blood Bank Council at Red Cross Batangas Chapter kung saan 300 blood at blood products ang target nilang makuha. Takot daw sa injection ng first-time donor at barangay tanod mula sa Talumpok East na si Florence pero sinikap pa ring makapag-donate ng dugo dahil minsan na rin umano siyang nangailangan noon. Para po makatulong sa aking kapwa. Masaya po kahit masakit. Nag-iba ang parang sa palakas ang aking resistensya. Nakakatuwa kasi may mga natutulungan ako bukod sa kapamilya ko sa ibang tao. Hinikayat ng Batangas City LGU sa pangunguna ng City Health Office ang mga barangay na tumulong sa pagpapadami ng supply ng dugo sa lungsod, gayon din sa lalawigan. By experience, yung mga donors natin ay kadalasan sila rin yung mga previous na mga blood donors, at least 1% of the total population ng bawat barangay. So ito ay pagsasama-samahin at sana hindi lamang sa barangay tayo nakipag-ugnayan, kundi meron din tayong mga naging kapartner na nagbigay ng commitment. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Maagang nag-celebrate ng Father's Day ang ilang mag-anak sa Lipa City. Ano naman kaya ang mga patok na panregalo para sa mga tatay? Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. On to long weekend mode na ang maraming pamilya sa isang mall sa Lipa City. Sakto dahil Father's Day rin sa linggo. Pero may early celebration agad sina Daddy Gerson. Movie bonding ang itinerary nila ngayong araw. Gusto po ng mga bata, request nila makapanood sila ngayon. Chance na rin para sa iba na bumili ng pangregalo sa mga haligi ng tahanan. Hindi nawawala sa uso ang mga polo shirts na pang OOTD ni Daddy. Pwede rin namang mga badminton racket o di kaya basketball para sa sporty Daddy. At syempre, nasa listahan pa rin ang cakes. Sunod-sunod na nga raw ang reservation sa bake shop na ito. Mabenta raw ang ice cream cake. Kasi may mga tendency po kasi na for Father's Day na out of stock po kasi kaya yung iba nagpapa-reservation. Pero para sa ilang ama, wala na raw mas masarapang matanggap na regalo sa Father's Day ang makitang sama-sama ang pamilya. Masaya naman sir, yun ang graduate ang aking anak. Maagang parang celebration ng Father's Day tapos graduation pa lang ayan. Walang sakit yung mga anak ko, asawa ko. Healthy lang. You know? Para sa akin, hindi naman po kahit wala. Okay lang. Basta healthy lang yung buhay namin. Inaasahang mas darami pang lalabas at mamamasyal sa linggo para ipagdiwang ang araw ng mga ama. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, narito na ang mga nanalo ng 70,000 pesos cash sa weeks 1 to 4 ng Kapuso Big Time Panalo. Mga kapuso, hanggang July 5, 2024 na lang pwedeng magpadala ng entries. May chance pa kayo manalo sa mga susunod na linggo ng daily at weekly cash prizes at 1 million pesos sa grand draw. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Isa ang patay habang dalawang iba pa ang sugatan ng sumalpok sa SUV at poste ng kuryente ang sinasakyan nilang motorsiklo sa San Juan, Batangas. Nakatutok si Denise Abante.
Dead on arrival sa ospital ang 56 anyos na babaeng angkas ng motorsiklong ito nang sumalpok sa isang SUV habang binabagtas ang kahabaan ng barangay Buhay na Sapa, San Juan, Batangas pasado alas 7 ng gabi noong Lunes. Ayon sa pulisya, nagsignal pa kanan ang SUV na mula sa Lipa City patungo sa barangay Laiya nang biglang sumalpok ang motorsiklo sa sasakyan. Nasa impluensya umano ng alak ang rider nang mangyari ang insidente. Galing sila ng barangay Escribano, papunta sila ng Tikalan sa kanilang uuwian. Pesta po kasi doon kaya sila ay nakipag-inuman na dapat pagka iinom, drink moderately. Hindi na po dapat magmaneho para hindi po ma-aksidente. Matapos sumalpok sa SUV, tumama rin ang motorsiklo sa poste ng kuryente sa gilid ng kalsada at nahulog ang mga sakay ng motorsiklo. Isinugod sa ospital ang mga sakay ng motorsiklo ngunit nasawi ang isa sa mga angkas. Patuloy pang nagpapagaling ang rider at isa pang angkas ayon sa pulisya. Sabi dumano ng ating mga nakasaksi, yung ating mga tourist guide po doon, malayo pala daw ay mabilis na po ang takbo ng nakamotor. Umovertake po siya dito sa kanan at hindi niya po kumbaga natansya itong naparating kaya tumama po sa bandang harapan po ng at nawalan po ng control, tumama po yung sasakyan dun sa gutter. Wala namang tinamong sugat ang driver ng SUV na kasalukuyan na raw nakikipag-usap sa pamilya ng mga biktima. At ang ating capacity po ng ating motor ay hanggang 2 lamang po. Kung kaya hindi po natin kaya mabalanse o makontrol ito ng driver, pwedeng mag-cause po ng aksidente katulad po nito nangyari. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima at ang driver ng SUV. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong buwan ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang National ICT Month. Sa usaping komunikasyon at makabagong teknolohiya, maraming isyu pa rin ang kailangang pag-usapan tulad na lang ng literacy, cybersecurity at marami pang iba. Ngayong hapon, makakapanayam natin dito sa studio si Ginoong Felix Tabanao Jr., ang Regional Director ng Department of Information and Communications Technology o DICT-4A. Magandang hapon po, Sir Felix. Magandang hapon naman po, Mr. Ace, at sa lahat ng ating mga kababayan. Sir, ano-ano po ba mga aktibidad ang ginagawa natin ngayong ipinagdiriwang nga ang National ICT Month? Yes po, sa buong buwan ng Hunyo ay pinagdiriwang natin yung National ICT Month. Unang-una, nagkakaroon tayo ng National Kick-Off Celebration. Nagkaroon din tayo sa June 4 ng Regional Kick-Off. And then, marami pong mga naka-line up ng mga series of events and activities, mga trainings from our ILCDB Bureau and from our cybersecurity, and at the same time from our ICT Industry Development Bureau na pinapatupad natin sa buong region ng Calabarzon. Sir, itong mga aktibidad po ninyo nabanggit, paano po ito nakatutulong sa literacy at cybersecurity sa ating mga kababayan? Okay. Ito po ay makakatulong ang mga ganitong aktibidad sa literacy at cybersecurity sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang kaalaman at kasanayan upang maging epektibong mga digital na mamamayan. Sa pamamagitan ng digital literacy training, matututo ang mga bata at kahit sa atin na nakakatanda ng mga pangunahing kasanayan sa paggamit ng teknolohiya. Mabigyan sila ng malawak na oportunidad para sa edukasyon at para na rin sa paghahanda ng trabaho. At ang cybersecurity awareness at data privacy protection training ay magtuturo sa kanila kung paano protektahan ang kanilang sarili at kanilang impormasyon online na nagbabawas sa panganib ng cyber threat. Sa kabuuan, ang mga aktibidad na ito ay magpapalakas sa kakayahan ng ating kababayan na maging ligtas at produktibo sa digital na mundo. Sir, sa ibang usapin naman po, dito sa mga kapuso natin o kababayan na nakatatanggap pa rin ng text scam sa kabila ng SIM card registration, ano po ang inyong reaksyon dito?
pwede po din nila yan idulog sa amin, subalit ito po ay i-refer din ho namin sa central office namin. Itong mga ganito na mga complaint, halimbawa, mga spam, mga cyber hacking, let us say, na mayroon tayong tamang opisina sa central office, kagaya ng Consumer Complaint Bureau natin, at saka yung sa Cyber Security Bureau natin, na doon din namin i-refer itong mga ganitong mga usapin. Bali sir, ano pong pwedeng gawin ng ating mga kababayan kung meron po silang ganitong karanasan o reklamo, saan po sila pwedeng tumungo? Tayo po ay nagbibigay payo sa kanila na lalapit po sila. Pwede din dito sa amin at i-refer din namin ito po doon sa head office natin, sa central office natin, particularly sa Cyber Security Bureau natin. Sir, kamakailan may isang social media platform na sinabi na pinapayagan na po yung adult content. Ano po ang stand ng DICT dito sa pag-regulate po sa mga ganitong content? Gaya nga, ito sa social media pa naman po. Ang masabi ko lang po na ang ganitong mga usapin ay inaasikaso po at binigyang halaga po ng ating Cyber Security Bureau ng Central Office namin. Maraming salamat po, Ginoong Felix Sabanao Jr., ang Regional Director ng DICT-4A. Nakatanggap si Kapuso star Rocco Nacino ng Father's Day gift mula sa kanyang anak. Samantala, masayang makatrabaho muli ni Sparkle star Benjamin Alves si Carla Abellana sa Widow's War. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ibinida ni Kapuso actor Rocco Nacino ang kanyang natanggap na kauna-unahang Father's Day gift mula sa kanyang anak. Isa itong drawing na ang mismo niyang anak ang gumawa with matching explanations. Nagpasalamat naman si Rocco sa kanyang misis na si Melissa na siyang tumutulong sa kanilang anak sa mga developmental activities kagaya ng pagdodrawing. Hindi pinalampas si Sparkle star drama actor Benjamin Alves na batiin si Kapuso actress Carla Abellana sa kanyang kaarawan. Kasabay nito ay nagbigay siya ng mensahe na masaya siyang makatrabahong muli si Carla sa upcoming series na Widow's War. 2017 ang unang magkatrabaho ang dalawa kasama si Tom Rodriguez. Maraming fans ang nag-aabang ngayon sa grand premiere sa July 1 ng Widow's War na pagbibidahan ni Carla at Bea Alonzo. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Assistant Research Manager, Research Analyst, Auditor, Junior Accountant, Program Administrator, Staff Assistant at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ang kwento ng 53 anyos na ama sa Lipa City na itinataguyod ang pag-aaral ng mga anak sa pananahi ng mga sako. Ating tunghayan sa report ni Paul Hernandez. Pagkahanda ng mga gamit sa pananahi, kasunod na rin ang pagpwesto sa labas ng kanilang bahay. Hudyat na ito ng pagtatrabaho ng 53 taong gulang na amang si Ernesto ng Barangay Pinagkawitan, Lipa City. Normal lang kung titingnan si Tatay Ernesto, pero nabago ang takbo ng buhay ng dapuan ng sakit na diphtheria noong 3 taong gulang pa lamang. Dahilan ng kapansanan niya ngayon, hirap makapagsalita si Tatay Ernesto. Nilagnat daw po. Ayun, hindi na daw po siya nakapagsalita. At saka nung nakakapagsalita pa daw ho yan, ang kanya daw naman pong ay hindi nakakalakad. Pero nung nakalakad naman daw ho yan. Sa pagtatagpi ng mga sirang sako, binuhay ni Tatay Ernesto ang pamilya sa mahabang panahon. Piso ang kada piraso ng sakong matatahian niya. Dito niya na itaguyod ang 7 anak sa pag-aaral. Siya daw ay nakakasweldo. Diretso na siya bibili ng ng pagkain, pamalingki pag-uwi, may bitbit ng pang-ulam, bigas. Sanay na raw siya sa trabaho, kaya nga ang tila butas ng karayom na pinagdadaanan sa buhay, nagsisilbi niyang lakas.
Mahal daw niya. May anak pa daw siyang bunso. Yung kanya daw ang anak na bunso ang inaalala niya. Kung wala sa pananahi, nasa pag-aalaga ng mga pambentang manok ang padre de pamilya. Hanga sa pakikitungo sa kapwa ang mga kaibigan ni Tatay Ernesto. Diskarte niya, isipin mo, sa tayo niya. Nagawa pa niyang maitaguyod ng pamilya kahit gano'n nakatayuan niya. Magandang ehemplo tulad ng hindi napapabayaan yung mga anak. Si Tatay Ernesto, lumalaban ng patas. Sa mundong kung minsay pakiramdam niya ay napagkakaitan siya ng pagkakataon. Basta't nariyan daw ang pamilyang umaalalay sa kanya. Hindi raw kailanman babagsak ang haligi ng tahanan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakumpiska ang nasa 300,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang high-value individual sa Batangas City. Nakatutok si Denise Abante. Hawak na ng pulisya ang 32 anyos na isa sa itinuturing umanong high-value individual sa lungsod ng Batangas na nahaharap sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Drugs Act of 2002. Matapos ang isinagawang buy-bust operation sa Barangay Balete, Batangas City, pasado alas 8 ng gabi noong Martes. Sa koordinasyon ng Batangas City Drug Enforcement sa PDEA Batangas, nasabat ang mahigit sa 300,000 pisong halaga ng shabu at humigit kumulang 27,000 pisong halaga ng marijuana. Under na rin po ng pagsunod po natin sa revised PNP Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation. So naaresto po natin si alias Marlon sa ating buy-bust operation. Upon confirmation po ito na kinandak po ng Batangas Forensic Unit na bumibigat po siya ng 54.76 grams o nagkakahalaga po ng 372,368 pesos. And nakakuha din po tayo ng dried marijuana leaves na bumibigat po siya ng 232.91 grams at nagkakahalaga po siya ng 27,949. Ayon sa Batangas Component City Police Station, dati na ring nahuli ang suspect sa kaparehong reklamo taong 2020 sa bayan ng San Jose. Siya po ay nabibilang din po siya sa grupo, sa malaking grupo po ng drug group na nag-ooperate po dito sa atin sa Batangas City. Malaki po ang posibilidad, kaya yun po ang wino-workout po ng ating team para po mahuli po ang kanyang mga kasama. Patuloy pang gumugulong ang investigasyon kung may ilan pang kasamahan ng suspect sa lungsod. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, walang inaasahang mabubuong sama ng panahon sa bansa ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, ang nakakaapekto ngayon ay ang mahinang southwest monsoon o habagat sa western section ng Mindanao. Pero bukas inaasahang hahatakin ito palayo sa bansa ng Ridge of High Pressure Area, kaya posibleng hindi makaapekto sa weekend. Sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Calabarzon at Mimaropa ang uulanin ngayong araw. Malalakas ang mga pagulan sa ilang bahagi ng Quezon, Occidental, Mindoro at Palawan. Mainit at maliwalas na panahon naman ang aasahan sa weekend sa malaking bahagi ng bansa, maliban sa mga kalat-kalat na pag-ulan. Mga kapuso, sa linggo, June 16, makakaranas sa malawakang kawalan ng supply ng kuryente ang mga barangay sa Lipas City, Mataas na Kahoy at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pagtatayo at installation ng transformer sa isang district hospital. Pinarangalan ng ilang personalidad at programa ng GMA Integrated News sa 7th Golden Laurel The Batangas Province Media Awards 2024. Narito ang report ni Denise Abante. Pamamahayag ng tapat at totoo, pagkilala sa mga natatanging mamamahayag na namayagpag sa serbisyo at pagbibigay ng impormasyong makapagbibigay inspirasyon at aksyon. Yan ang pangunahing layon ng isinagawang 7th Golden Laurel The Batangas Province Media Awards ngayong araw sa isang universidad sa lungsod. The Golden Laurel is a yearly recognition for all those that have provided inspiration to our LPU community for the province of Batangas. Journalism over the years siguro has seemed to maybe decrease, no? But I think journalism is the #1 profession and the most important one today, especially with the advent of fake news,
for also all the geopolitical problems that we're having. Wagi ang ilang programa at personalidad ng GMA Integrated News. Itinanghal na Best News Program ang 24 Oras. Mga kapuso, nais po naming magpasalamat sa lahat ng nasa likod ng The Golden Laurel na Batangas Province Media Awards ng Lyceum University of the Philippines, Batangas. Ito ay dahil sa pagkilala sa inyong 24 oras bilang Best News Program ngayong 2024. Magsisilbing inspirasyon ang parangal na ito sa amin para magpatuloy sa mas malaking misyon at mas malawak naming paglilingkod sa bayan. Male News Anchor of the Year si Ivan Mayrina ng 24 Oras Weekend. The Batangas Province Media Awards ng Lyceum of the Philippines, University Batangas. Maraming salamat po sa inyong pagkilala sa akin bilang Male News Anchor of the Year. Isa po itong malaking karangalan. At higit sa lahat, isa itong paalala sa akin at sa ating lahat na lalong maging mapanuri at mabusisi sa mga nakikita, naririnig at nababasa nating balita at impormasyon. Sa panahong talamak po ang fake news at kasinungalingan, lalong higit na dapat tayong manindigan para sa katotohanan. Muli, maraming salamat po. Best Documentary Show naman ang Atom Aralio Specials at Best Infotainment Show ang Kapuso Mo, Jessica Soho. At Best Entertainment Show naman ang It's Showtime. Binigyang pagkilala rin ang iba pang local media at influencers na ibinoto ng nasa mahigit 10,000 mag-aaral ng universidad. It is very important that journalism remains of utmost integrity because it is a service to our kababayans, the Filipinos, that accurate information is shared to all. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.